Naisip nyo na ba kung bakit ang ani ng ibang hardinero ay palaging napakaganda taon-taon, samantalang sa iba, parang loto, minsan swerte, minsan malas? Gusto nyo bang ang ani nyo sa 2026 ay humigit pa sa lahat ng inyong nakaraang ani? Kung gayon, alam nyo ba, ang pundasyon ng tagumpay na yan ay hindi inilalatag sa tagsibol, kundi ngayon mismo, ngayong Setyembre. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang 20 mahahalagang hakbang na kailangan nating gawin ngayong taglagas. At sigurado ako, ang ilan sa mga ito ay ikagugulat nyo at lubos na magpapabago sa inyong paghahardin. Ang Setyembre sa hardin ay hindi pagtatapos ng isang panahon, kundi isa itong mahalagang pahinga bago ang panibago at mas masaganang yugto ng pagtatanim. Ang lupa ay nakahinga na mula sa mga nakaraang tanim, halata ang pagod nito, at ang pangunahin nating gawain ay tulungan itong magpanumbalik ng sigla at makapag-ipon ng lakas. Hindi lang tayo basta naglilinis o nag-aani, tayo ay namumuhunan para sa kinabukasan ng ating ani. Ito ay parang naglalatag ng matibay na pundasyon para sa isang bahay. Kung wala ito, walang matibay na maitatayo. Kaya, paano nga ba natin sisimulan ang ating paghahanda sa taglagas? Siyempre, sa masusing paglilinis ng ating mga taniman. Pero hindi lang ito basta pag-aani ng mga naiwang bunga. Kailangan nating alisin ng tuluyan ang lahat ng hindi na napapakinabangan. Kasama rito ang mga tuyong dahon ng kamatis, naninilaw na baging ng pipino, at mga naiwang ugat ng repolyo. Huwag din kalimutang bunutin ang lahat ng damo, kasama ang ugat. Kolektahin din ang lahat ng nahulog na prutas, tulad ng mansanas, plum o peras, na nakakalat sa ilalim ng mga puno. Marami ang nag-iisip na ito'y simpleng paglilinis lang para maging maayos at maganda tingnan ang hardin. Pero sa totoo lang, ito ang iyong unang at pinakamahalagang hakbang upang labanan ang mga magiging problema sa hinaharap. Isipin mo ito, bawat tuyong dahon, bawat sanga, at bawat bulok na prutas ay posibleng maging tulugan sa taglamig ng mga peste at kanilang mga itlog o larva. Bukod pa rito, ito rin ang perpektong pugad para sa mga spores ng sakit ng halaman tulad ng Phytophthora o powdery mildew. Kung iiwan mo ang lahat ng ito sa taniman, para na ring ikaw mismo ang naghahanda ng daanan para sa mga sakit sa susunod na taon. Kaya naman, ang iyong gawain ay iwanan ang mga taniman na walang anuman at malinis na malinis. Gumamit ng rake, kolektahin ang lahat ng maliliit na kalat. Huwag mong bigyan ang mga peste ni isang pagkakataon para magkaroon ng komportabling tirahan sa taglamig. Tandaan, ang malinis na taniman sa taglagas ay malusog na taniman sa tag-araw. Sie stellen die Tage und Zeiten ein und das System schaltet die Wasserzufuhr selbstständig ein und aus. Sie können beruhigt für mehrere Tage verreisen, da sie wissen, dass ihre grünen Schützlinge nicht ohne Bewässerung bleiben werden. Das ist nicht so teuer, wie es scheint, und erhöht den Komfort um ein Vielfaches. Glauben Sie uns, wenn Sie einmal die automatische Bewässerung ausprobiert haben, werden Sie nie wieder zur Gießkanne zurückkehren wollen. Ngayon, suriin natin ng mas malaliman. Hindi sapat na basta lang alisin ang mga tirang halaman. Ang pangunahing tanong ay, ano ang gagawin sa mga ito pagkatapos? Ang pinakakaraniwang pagkakamali ay ang basta na lang isama ang lahat sa compost pile. Huwag magmadali. Bago magtapon ng kahit ano, suriin itong mabuti. Tingnang maigi ang bawat tangkay at bawat dahon. Kung makakita ka ng maitim na mantsa ng sakit tulad ng Phytophthora sa mga dahon ng kamatis, puting pulbos, powdery mildew sa dahon ng kalabasa, o kumpul-kumpol na itlog ng peste sa dahon ng repolyo, hindi dapat mapunta ang mga tirang ito sa compost.
Kapag isinama mo ang mga may sakit na halaman sa compost, nanganganib kang lumikha ng isang pugad ng impeksyon para sa susunod na taon dahil hindi lahat ng spores at larvae ay mamamatay sa proseso ng pagko-compost. Kaya tandaan ang simpleng panuntunan. Lahat ng kahit bahagya lang na nakakapagpaduda ay kailangan sirain ng walang awa. Pinakamabuti na sunugin. Kung hindi posible, ibaon ng malalim sa labas ng inyong bakuran. Ngunit ang mga ganap na malinis at malusog na tirang halaman ay isang napakahalagang yaman. Ang mga ito ay tiyak na maaari nating ilagay sa compost. Ang ganitong paghihiwalay sa taglagas ay ang inyong pangunahing hakbang tungo sa isang malusog na hardin sa hinaharap. Unter dem Dach können Sie beispielsweise Schnüre oder Rankhilfen für hochwachsende Tomaten und Gurken spannen. An den Wänden finden schmale Regale oder Ablagen Platz für Anzuchtschalen, Kräuter oder Gartengeräte. Eine durchdachte Ergonomie ist der Schlüssel dafür, dass die Arbeit im Gewächshaus Freude bereitet und nicht in Rückenschmerzen endet. Kapag lubusan ng nalinis ang mga taniman at greenhouse mula sa lahat ng labi ng halaman, dumating na ang oras para sa isang tunay na malalim na paglilinis at pagdidisimpekta. Ito ay parang general cleaning sa bahay pagkatapos umalis ang mga bisitang nagkalat. Isipin na sa buong tag-init, napakaraming hindi nakikitang kaaway ang naipon sa lupa, mga spore ng fungus at mapaminsalang bakterya. Hindi sila nawala, nagtago lang sila at naghihintay ng init ng tagsibol. Para muling sumalakay sa inyong mga batang halaman, taglay ang panibagong lakas. Lalo na ito totoo sa mga greenhouse. Ang saradong espasyo at mataas na halumigmig ay perpektong pugad para sa Phytophthora, Cladsporium, at iba pang sakit. Kaya naman, lahat ng ibabaw ng greenhouse, ang polycarbonate, ang balangkas, ang mga pinto, ay kailangan masusing hugasan. At ano naman ang gagawin sa mismong lupa? Ang paghuhukay nito gamit ang matatapang na kemikal ay hindi ang pinakamainam na opsyon dahil papatayin din natin ang mga mikroorganismong kapaki-pakinabang. Dito na papasok ang mga moderno at ligtas na biosolusyon. Diligan ang mga taniman ng solusyon na batay sa Trichoderma or Bacillus subtilis. Ang mga kapaki-pakinabang na mikroorganismong ito ay ating maliliit na kaalyado. Aktibo nilang sinisira at nililipol ang mga pathogen, nililinis ang lupa mula sa loob. Ang ganitong pagdidisimpekta sa taglagas ay parang pagbibigay ng bakuna sa inyong hardin. Gumagawa tayo ng malusog at ligtas na kapaligiran para sa ani sa hinaharap. Die Installation einer einfachen Zeitschaltuhr in die Steckdose automatisiert diesen Prozess vollständig. Pflanzenleuchten sind ihre persönliche Sonne, die genau nach ihrem Zeitplan scheint. Ngayong naayos na natin ang ating mga pinagputulan mula sa halaman, handa na ang mga ito para sa isang kapaki-pakinabang na layunin. At dito nakasalalay ang isa sa pinakamahalagang sikreto ng iyong magiging ani. Huwag mong tingnan ang iyong compost pile bilang isang tapunan lamang ng organikong basura. Ito ang sarili mong pabrika ng itim na ginto, ang pinakamahalagang pataba para sa iyong tanim. Ang taglagas ay perpektong panahon para magsimula ng bago at tamang pagtambak ng compost, lalo na't napakarami mong organikong materyales ngayon. Simple lang ang prinsipyo. Gagawa tayo ng parang layered cake. Pagpapalit-palitin natin ang mga berdeng layer na mayaman sa nitrogen, tulad ng sariwang dahon, pinupit na damo, at mga balat ng gulay or prutas mula sa kusina, at ang mga brown na layer na mayaman naman sa karbon. Ito ay ang mga tuyong dahon, dayami, maliliit na sanga, at dinurog na karton. Ang bawat layer ay gawin nating may kapal
na humigit kumulang 50 cm sa 20 sentimetro. Pagkatapos mailatag ang ilang layer, bahagya mo itong diligan ng tubig or mas mainam pa, lagyan ng solusyon ng mga espesyal na effective microorganisms, para masimulan at mapabilis ang proseso ng pagkakabulok. Sa panahon ng taglamig at tagsibol, mabubulok ang mga ito at pagdating ng bagong panahon ng pagtatanim, magkakaroon ka na ng handa, buhaghag at masustansyang compost. Ganap na libre! Hindi ka lang basta nagtatapon ng basura, gumagawa ka ng buhay para sa iyong lupa. Tapos na ang anihan, bakante na ang lupa. May isip mong pwede ka nang magpahinga. Ngunit ngayon mismo, nagsisimula ang mapagpasyang laban. Isang laban na mas mahirap manalo sa tagsibol. Ang laban sa mga damong ligaw na perennial. Pag-isipan ang mga damong ligaw na gaya ng couch grass, ground elder, horsetail, at dandelion. Kung tag-araw, kapag siksik sa tanimang mga taniman, ang magagawa lang natin ay putulin ang mga dahon nito sa ibabaw, ngunit ang tunay nilang lakas ay nasa malalalim at matitibay na ugat na nananatili sa ilalim ng lupa. At ngayon, Setyembre, pagkatapos ng ulan, kapag malambot at mamasamasa ang lupa, ito ang iyong ginintuang pagkakataon. Gamitin ang sa pitchfork, hindi ang pala, dahil ang pala ay puputulin lang ang mga ugat sa maliliit na piraso at bawat piraso ay muling tutubo bilang bagong halaman. Sa pitchfork naman, maaari mong maingat na hukayin at bunutin ng buo ang mahaba at puting ugat ng couch grass. Ito ay isang masinsinang trabaho, ngunit siguradong masusuklian ito ng sobra-sobra. Bawat ugat na mahuhukay mo ngayon ay nangangahulugang 10-10 damo ang mababawasan sa susunod na taon. Hindi ka lang basta naglilinis ng damo, nagsasagawa ka ng isang tunay na operasyong surgical na direktang tinatanggal ang pinagmulan ng problema. Sa paglaan ng ilang oras para dito, ngayong taglagas, makakatipid ka ng ilang linggo ng nakakapagod na paglilinis ng damo sa tagsibol at tag-araw. Ang pinag-isipang pagtatabi-tabi ng mga halaman ay hindi lang para makatipid sa espasyo, kundi para na rin sa natural na proteksyon at mas mataas na ani. Bago natin bigyan ng sustansya ang ating lupa, kumilos muna tayo na parang isang magaling na doktor. Mag-diagnose muna tayo. Dahil nga, para maging epektibo ang anumang paggamot, kailangan nating malaman ang tamang diagnosis. Kailangan nating maintindihan kung ano ba talaga ang kulang sa ating lupa at ano ang kalagayan nito pagkatapos ng mahaba-habang panahon ng pagtatanim. Hindi mo kailangang maging isang agronomist o magkaroon ng komplikadong laboratorio. Ngayon, sa halos lahat ng garden center, makakabili ka ng mga simple at abot-kayang soil testing kit. Ang pinakamahalagang indikador na kailangan nating malaman ay ang pH level or ang acidity ng lupa. Dito nakasalalay kung gaano kahusay ang pag-absorb ng mga halaman sa mga sustansya. Ang proseso ay simple lang. Kumuha ka ng sample ng lupa mula sa iyong taniman, ihalo sa tubig, isawsaw ang litmus paper, at ikumpara ang kulay sa ibinigay na color chart. Aabutin lang ito ng 5 minuto, pero magbibigay ito sa iyo ng napakahalagang impormasyon. Bukod sa acidity, obserbahan mo rin ang mismong lupa. Siksik ba ito na parang bato o maluwag at madaling buhaghagin? Anong kulay nito? May mga bulati ba dito na siyang pangunahing senyales ng malusog na lupa? Ang simpleng diagnosis na ito ay tutulong sa iyo na kumilos ng may kaalaman at may direksyon, hindi ng basta-basta. Malalaman mo ng eksakto kung kailangan mong bawasan ng acidity ng lupa o kung kulang ito sa organikong material para mapabuti ang istruktura nito. Ito ay isang matalinong paraan na nagpapabago sa paghahardin mula sa isang ordinaryong gawain tungo sa isang tunay na agham. Ngayon naman,
Ang tunay na salamangka ng hardin sa taglagas, isang pamamaraan na marami pa rin ang hindi pinapansin. Ito ang paghahasik ng cover crops or kung tawagin, green fertilizers, mga berdeng pataba. Ano nga ba ito? Ito ay mga halaman na ating itinatanim hindi para anihin, kundi para pakinabangan ang mismong lupa. Pagkatapos mag-ani sa mga nabakanting kama, ikalat ng makapal ang mga buto ng mustasa, paselya, oats, o rye. Mabilis silang sumisibol at sa loob ng taglagas, nakakapagpatubo sila ng malago at berdeng masa. Nasaan ang kanilang hiwaga? Una, ang kanilang matitibay na ugat ay bumabaon ng malalim na siyang nagpapaluwag at nagbibigay istruktura sa lupa kahit pa ang pinakamatigas. Ginagawa nitong mas mahangin at madaling pasukan ng tubig ang lupa, mas mahusay pa kaysa sa anumang pala. Pangalawa, nagsisilbi silang parang berdeng alpombra na pumipigil sa pagtubo ng mga damo at nagpoprotekta sa lupa mula sa pagkaagnas at paghugas ng ulan sa mga mahahalagang sustansya. Pangatlo, sila ay isang tunay na berdeng pabrika ng pataba. Matapos makaipon ng maraming kapaki-pakinabang na elemento, bago dumating ang lamig, frost, ginagapas ang mga ito at maaaring bahagyang ibaon sa lupa o iwanan sa ibabaw bilang mulch. Sa paglipas ng taglamig, ang lahat ng halamang ito ay mabubulok at magpapayaman sa lupa ng organikong bagay at nitrogen. Ang pagtatanim ng cover crops ay ang pinakasimple, pinakamura at pinakaekolohikal na paraan upang pagalingin at pakanin ang iyong lupa at ihanda ito para sa bagong panahon. Maganda ang paggamit ng berdeng pataba, ngunit ang lupa na halos buong tag-araw na ginamit ay nangangailangan din ng mas matinding nutrisyon. Dito pumapasok ang pinakamagandang pampalusog para sa anumang kamang taniman, ang hinog na compost. Kung tama ang paggawa mo ng compost pile noong tagsibol, pagdating ng taglagas, mayroon ka ng porsyon ng buhaghag, maitim, at mabangong pataba na amoy lupa. Mahalagang malaman, ang compost ay hindi lang basta pinagsamasamang sustansya. Ito ay isang buhay na materyal, puno ng mga kapaki-pakinabang na mikroorganismo, mga bulate, at mga produkto ng kanilang gawain. Sa paglalagay ng compost, hindi lang natin pinapakain ang mga susunod na itatanim. Pinapaganda rin natin ang kalusugan ng lupa at pinauunlad ang istruktura nito. Ang malagkit na lupa ay nagiging mas maluwag at mahangin, habang ang mabuhanging lupa naman ay mas nakakahawak ng tubig. Paano ito ilalagay? Napakasimple. Ikalat ng pantay ang compost sa ibabaw ng nalinis na mga kamang taniman na may kapal na ilang sentimetro. Pagkatapos nito, maaari itong bahagyang hukayin ng hindi lalampas sa kalahating talim ng pala or paluwagin lang gamit ang asarol. Ginagawa ito upang mahalo ang compost sa ibabaw na bahagi ng lupa at masimulan ang pagtatrabaho ng mga mikroorganismo. Ang paglalagay ng compost tuwing taglagas ay parang pagdeposito ng pera sa bangko na may mataas na interes. Sa paglipas ng taglamig, tuluyan itong maihahalubilo sa lupa at pagsapit ng tagsibol, ang iyong mga kamang taniman ay magiging punong-puno ng sigla at handa na para sa mga bagong tanim. Kung ang compost ay tulad ng balansing pang-araw-araw na nutrisyon para sa ating lupa, mayroon namang ibang mga pataba na maitutulad sa mga concentrated na bitamina o kung gusto mo sa mga heavy hitter na pampalakas. Ang tinutukoy natin ay ang mga makapangyarihang organikong pataba tulad ng pinabulok na dumi ng hayop o dumi ng manok at ang taglagas o ang panahon bago ang pagpapahinga ng lupa ang pinakamainam at marahil ang tanging tamang oras para ilagay ang mga ito. Bakit? Ang sariwang dumi ng hayop at manok ay may napakataas na konsentrasyon ng nitrogen
sa anyo na maaaring literal na masunog ang ugat ng halaman. Bukod pa rito, maaari itong maglaman ng buto ng damo at mga mikrobyong sanhi ng sakit. Ngunit kung ilalagay mo ang mga ito sa ilalim ng pagbubungkal sa taglagas, lahat ng problemang ito ay mawawala sa loob ng mahabang panahon. Sa loob ng ilang buwan, sa pamamagitan ng pagbabago-bago ng panahon at pagtatrabaho ng mga bakterya sa lupa, ganap na mabubulok ang dumi. Ang mga agresibong sangkap ay magiging sustansya na madaling masipsip ng halaman. Ang mga buto ng damo ay mawawalan ng kakayahang tumubo at ang mga mikrobyo ay mamamatay. Pagdating ng tagsibol, ang iyong lupa ay puno na ng sustansya sa pinakamadali at pinakaligtas na anyo. Ang dami ng ilalagay ay depende sa uri ng halaman, ngunit ang pangkalahatang tuntunin ay huwag sobrahan. Pantay na ipamahagi ang pataba sa ibabaw ng taniman at sa kabungkalin. Ang ganitong pagpupuno sa taglagas ay magbibigay ng saganang sustansya para sa buong susunod na panahon ng pagtatanim. Nagawa na natin ang pag-diagnose at alam na natin ang acidity ng ating lupa. Kung ipinakita ng inyong litmus paper na maasim ang lupa, ang Setyembre ang perpektong panahon para sa operasyong tinatawag na pag-neutralize ng acidity o soil deacidification. Bakit nga ba napakahalaga nito? Isipin na binibigyan ninyo ang inyong halaman ng pinakamagandang pataba, pero hindi lang nila ito maabsorb. Ito mismo ang nangyayari sa maasim na lupa. Maraming mahahalagang sustansya tulad ng phosphorus, potassium at calcium ang nagiging unavailable o hindi na magagamit ng halaman. Kasabay nito, sa maasim na kapaligiran, nagiging aktibo ang mapaminsalang aluminum at manganis. Ang mga halaman sa ganitong uri ng lupa ay mas madalas magkasakit, hindi lumalago ng maayos, at bumababa ang kanilang ani. Para ayusin ito, kailangan nating lagyan ng lupa ng mga substance na mayaman sa calcium. Ang pinaka-popular at madaling makuha na pang-neutralize ng acidity ay dolomite powder, slaked lime, apog na pulbos, or karaniwang abo ng kahoy. Ikinakalat ito ng pantay sa ibabaw ng taniman bago bungkalin. Ang tamang dosis ay nakadepende sa antas ng acidity at uri ng substance, kaya basahin ng mabuti ang instruksyon sa pakete. Pinakamainam, gawin ang pag-neutralize ng acidity tuwing taglagas dahil medyo mabagal ang proseso ng pag-neutralize ng asido sa lupa. Sa paglipas ng taglamig at tagsibol, makukumpleto na ang chemical reactions at sa oras na magtanim kayo ng inyong mga seedlings, normal na ulit ang pH level ng lupa. Setyembre, hindi lang ito panahon ng pag-ani, kundi panahon din ng mga bagong tanim. At ang pinakaunang itatanim sa taglagas ay, siyempre, ang bawang na pangtaglamig. Bakit natin ito itinatanim bago ang lamig? Simple lang ang dahilan. Ang bawang na itinanim sa taglagas ay natural na dumadaan sa proseso ng pagiging sanay sa lamig. Ito ang nagpapatigas at nagpapatibay dito. Ginagawa itong mas matibay laban sa sakit. At ang pinakamahalaga, nagbubunga ito ng mas malalaki at mas matitibay na ulo ng bawang kaysa sa mga itinanim sa tagsibol. Bukod pa rito, makukuha mo ang ani ng mas maaga. Ang susi sa tagumpay ay ang tamang panahon at lalim ng pagtatanim. Itanim ito mga 3 hanggang 4 na linggo bago pa man tuluyang sumapit ang matinding paglamig. Sa loob ng panahong ito, magkakaroon ng sapat na oras ang mga butil ng bawang upang magkaroon ng matibay na ugat. Ngunit hindi pa dapat ito sumibol o magpakita ng berdeng dahon sa ibabaw ng lupa. Batayan ang temperatura ng lupa. Dapat itong lumamig hanggang 10 tibatan 12 degrees Celsius. Mahalaga rin ang lalim ng pagtatanim. Bilang pangkalahatang tuntunin, dapat mayroong mga 5 sentimetrong lupa ang nakatakip sa bawat butil ng bawang.
Kung masyadong mababaw ang pagkakatanim, maaari itong mamatay sa lamig. Kung masyadong malalim, mahihirapan itong sumibol sa tagsibol. Pumili para sa pagtatanim ng pinakamalaki at pinakamalusog na butil ng bawang mula sa panlabas na hilera ng ulo. At syempre, pagkatapos itanim, huwag kalimutang mulch-an o takpan ang taniman ng bunot o tuyong dahon. Ito ang magbibigay ng karagdagang proteksyon laban sa matinding lamig. Sa tabi ng bawang, perpektong mailalagay ang pinakamalapit nitong kamag-anak, ang sibuyas na itinatanim sa taglagas. At oo, ang sibuyas ay maaari at dapat ding itanim bago sumapit ang taglamig. Dahil dito, may dalawang malaking benepisyo agad tayong makukuha. Una, makakakuha ka ng pinakaunang, pinakasariwa at masustansyang berdeng dahon ng sibuyas sa tagsibol pa lang, kung kailan halos wala pa talagang tumutubo sa hardin. Pangalawa, ang mismong mga ulo ng sibuyas ay mahihinog ng duyong tapat panlinggo ng mas maaga kaysa sa mga itinatanim tuwing tagsibol. Pero may mahalagang paalala, hindi lahat ng uri ng sibuyas ay angkop para sa pagtatanim sa taglagas. Kailangan mong pumili ng mga espesyal na klase ng sibuyas binhi o onion sets na sadyang inilaan para sa pagtatanim bago magtaglamig. Ito ang mga uri na kilala na hindi madaling mamulaklak o magsibol ng tangkay. Ang ordinaryong sibuyas na itinanim sa taglagas ay malaki ang posibilidad na mamulaklak sa tagsibol at hindi ka makakakuha ng magandang ulo ng sibuyas. Ang panahon ng pagtatanim ay halos kapareho ng sa bawang, mga 1 buwan bago dumating ang matinding lamig. Itinatanim ang sibuyas binhi sa lalim ng mga 4 na sentimetro upang hindi ito mamatay dahil sa lamig. Mahalagang pumili ng pinakamaliliit na sibuyas binhi para sa pagtatanim na may diametrong mga 1 sentimetro. Ang malalaking sibuyas binhi ay mas malaki ang posibilidad na mamulaklak. Ang ganitong pagtatanim ng sibuyas sa taglagas ay hindi lang magbibigay sa iyo ng maagang ani, kundi magpapalaya rin ng mahalagang oras sa tagsibol. Kung kailan, bawat minuto ay mahalaga. Nais mo bang umani ng sariwang dill o ng pinakaunang karot ng 2 o 3 linggo mas maaga kaysa sa lahat ng iyong kapitbahay? Kung gayon, subukan ng teknolohiya ng pagtatanim bago dumating ang taglamig. Isa itong lumang paraan ng pagtatanim na bahagyang nalimutan na, ngunit nagbibigay daan para makakuha ka ng maagang-maagang ani. Ang prinsipyo nito ay ang paghahasik ng mga buto ng mga pananim na lumalaban sa lamig tuwing taglagas, ngunit kailangan itong gawin sa paraan na hindi pa sila sisibol bago tuluyang dumating ang taglamig. Ang mga buto ay tila natutulog lang sa nagyelong lupa at sa simula ng tagsibol, sa sandaling matunaw ang niyebe at bahagyang uminit ang lupa, sisimulan na nilang tumubo. Nangyayari ito ng mas maaga kaysa sa panahon na pisikal pa lang nating kayang lumabas sa hardin at maghanda ng mga taniman. Ano ang maaaring itanim bago dumating ang taglamig? Napakagaling na pagpipilian ng karot, beet, dill, parsley, spinach, lettuce at labanos. Ang pangunahing patakaran, huwag magmadali, huwag maghasik ng Setyembre, kundi mas huli sa Oktubre o kahit Nobyembre kapag bahagya ng nagyelo ang lupa. Ihanda ang taniman ng maaga at gumawa ng mga uka. At kapag dumating na ang unang yelo, ikalat ang mga tuyong buto sa mga uka. Dagdagan ng dami ng itatanim ng humigit kumulang 1.5 beses at takpan ng naunang inihandang tuyong lupa o pit. Huwag diligan sa anumang pagkakataon. Ang simpleng pamamaraang ito ay isang tunay na time machine para sa iyong hardin. Ngayong hindi pa nagyayelo ang lupa at marami pa tayong natirang organikong materyales pagkatapos ng paglilinis ng bakuran, perpektong oras para paghandaan
ang ginhawa natin at ng ating mga halaman sa mga susunod na buwan. Pinag-uusapan natin ang paggawa ng mga raised beds o mainit na taniman. Perpekto ito para sa mga lupang may mahinang klase ng lupa, mataas na lebel ng tubig sa ilalim, o kaya naman para sa mga ayaw masyadong yumuko. Ang taglagas ang pinakamainam na panahon para gawin ang mga ito. Maaari tayong gumawa ng kahon gamit ang tabla, lumang yero, o anumang madaling mahanap na materyales na kayang maging pader. At dito na magsisimula ang pinakamasaya, ang pagpuno rito. Parang nagluluto ka ng lasagna. Sa pinakailalim, para sa drainage, ilalagay ang malalaking sanga at lumang tuod. Ang susunod na patong ay mas maliliit na bahagi ng halaman, mga tangkay, damo na walang buto, at inani na damo. Pagkatapos, maaaring magdagdag ng patong ng compost o nabubulok ng dumi ng hayop. At sa huli, bubuhusan natin ito ng patong ng matabang lupa mula sa hardin. Sa buong taglamig, ang lahat ng organikong ito ay unti-unting mabubulok at maglalabas ng init. Pagdating ng tagsibol, mas mabilis na iinit ang ganitong taniman kaysa sa karaniwan. Kaya, mas maaga nating maililipat ang mga punla rito. Bukod pa rito, makakakuha ang mga halaman ng saganang sustansya mula sa ilalim ng lupa. Sa paggawa ng mga ganitong taniman sa taglagas, hindi lang tayo nakakatanggal ng organikong basura. Nagagawa rin natin ang perpektong kondisyon para sa susunod na anihan at makakatipid pa tayo ng lakas sa mga darating na taon. Sa gitna ng lahat ng paghahanda at pagbabago ng panahon ngayong taglagas, huwag nating kalimutan ang mga halamang kasama nating nagtatagal sa hardin. Pinag-uusapan natin ang mga pangmatagalang pananim at syempre, ang paborito nating strawberry. Dahil ang kasaganahan ng ani sa susunod na taon ay nakasalalay sa kung paano natin ito aalagaan bago matapos ang taon. Sa buwan ng Setyembre, ang taniman ng strawberry ay nangangailangan ng espesyal na atensyon. Ang unang dapat gawin ay ang pagsasagawa ng masusing paglilinis. Gamit ang matalas na gunting o pruner, maingat na putulin ang lahat ng luma, namumula, may sakit na dahon, at mga labis na suwi na kumukuha ng lakas mula sa halaman. Iwanan lamang ang bata at malusog na puso ng halaman. Hindi lang ito nagpapasigla sa halaman, kundi nagpapabuti rin ng sirkulasyon ng hangin na nagpapababa ng panganib ng sakit na dulot ng fungi. Pangalawa, kailangan nating patabain ang mga halaman. Ngunit, tandaan, huwag na huwag gagamit ng nitrogen. Ang pampataba sa panahong ito ay dapat mayaman sa phosphorus at potassium. Makakatulong ito sa halaman na makabuo ng mga bulaklak para sa susunod na ani at palakasin ang sistema ng ugat bago sumapit ang malamig na panahon. Ang abo mula sa kahoy ay perpektong gamitin para dito. At pangatlo, bago pa man dumating ang matinding lamig, kailangan nating lagyan ng mulch ang taniman ng strawberry. Ang isang patong ng peat, compost, tuyong dahon ng pino o mga nalaglag na dahon ay magpoprotekta sa ugat mula sa matinding paglamig. Ang ganitong pag-aalaga sa taglagas ay ang inyong kasiguraduhan ng masagana at matamis na ani ng strawberry sa susunod na tag-ani. Kapag natapos na ang pangunahing pagtatrabaho sa hardin, panahon na para alagaan ang ating matatapat na katuwang, ang mga kagamitan sa hardin. Madalas, inuga lang natin ang lupa sa pala, itatapon ang mga asarol sa bodega, at kinalilimutan na ang mga ito hanggang susunod na tagsibol. Malaking pagkakamali ito. Sa isang season ng paggamit, hindi lang lupa ang kumakapit sa mga gamit, kundi pati na rin ang katas ng halaman. Dito rin, kadalasang nanggagaling ang mga sakit. Kung gagamitin ang mga ito sa susunod na taniman nang hindi nalilinis, madali lang kumalat ang sakit mula sa isang lugar patungo sa iba. Kaya naman, ang pag-aalaga sa mga kagamitan
pagkatapos ng season ay hindi lang kapritsyo, kundi isang malaking pangangailangan. Una sa lahat, lubusang linisin ang lahat ng pala, tinidor, rake at asarol. Tanggalin ang lahat ng lupa at labi ng halaman na kumapit. Pinakamainam kung gagamit ng wire brush. Pagkatapos, banlawan sa tubig at patuyuin ng maigi. Susunod, disimpektahin. Punasan ang mga bahaging ginamit sa trabaho gamit ang alcohol o isang disinfectant solution. At sa wakas, patalasin ang mga ito. Ang matalas na kagamitan ay hindi lang nakakagaan ng trabaho, kundi mas kaunting pinsala rin ang idinudulot sa mga halaman. Patulisan ang talim ng mga gunting pang-pruning, lagari at pala para protektahan laban sa kalawang, lagyan ng langis tulad ng engine oil o anumang pampadulas ang mga metal na bahagi. Ang mga kahoy na hawakan naman ay maaaring lagyan ng linseed oil or barnis para tumagal. Sa paglalaan ng 1 o 2 oras sa pag-aalaga sa inyong mga kagamitan ngayong pagtatapos ng season, hindi lang ninyo pahahabain ang buhay ng mga ito. Sisimulan nyo rin ang bagong taniman na may malinis, matalim at ligtas na gamit. Ang greenhouse ang puso ng ating gulayan, kung saan nagsisimula at nagtatapos ang bawat taniman. Para sa susunod na taon, mas maaga itong magbigay ng masaganang ani. Kaya kailangan ng espesyal na pangangalaga sa taglagas. Napag-usapan na natin ang tungkol sa pagdidisimpekta ng lupa sa loob. Pero hindi lang yon, mahalaga rin ang mismong istruktura ng greenhouse. Sa buong tag-init, naiipon ang alikabok, dumi, at lumot sa dingding, lalo na kung polycarbonate ito. Hindi lang ito nakakabawas sa liwanag na kailangan ng mga halaman pagdating ng tagsibol, kundi nagsisilbi rin itong taguan ng mga peste at mikrobyo ng sakit. Kaya, ang unang hakbang ay isang masusing paglilinis. Hugasan itong mabuti sa labas at sa loob gamit ang sabon at brush. Bigyan ng pansin ang mga sulok at siwang. Pangalawa, inspeksyon at pagkukumpuni. Suriin ang tibay ng balangkas. Higpitan ng lahat ng tornilyo at tingnan kung may bitak ang polycarbonate. Sa taglamig, sa bigat ng niyebe, kahit maliit na sira ay maaaring magdulot ng malaking pinsala. At narito ang isang life hack. Kung may pagkakataon kayo, maglagay ng malaking itim na bariles na puno ng tubig sa loob ng greenhouse para sa taglamig. Sa araw, iinit ito mula sa sikat ng araw at sa gabi naman, dahan-dahan itong maglalabas ng init. Makakatulong ito na mabawasan ang matinding pagbabago sa temperatura at makakalikha ng mas mainam na microclimate para sa lupa. Ang greenhouse na inalagaan ng maaga sa taglagas ay ang susi sa isang matagumpay na simula ng susunod na panahon ng pagtatanim. Matapos mabungkal, malagyan ng pataba at lubusang maihanda ang mga taniman para sa taglamig, mayroon na lang tayong isang huling ngunit napakahalagang gagawin, ang takpan ang mga ito para sa taglamig. Ang prosesong ito ay tinatawag na pagmamalt. Isipin ninyo ang lupa sa kagubatan. Hindi ito kailanman hubot-hubad. Lagi itong natatakpan ng mga nalaglag na dahon, karayom ng pino at maliliit na sanga. Ito ang likas na pagmamalts ng kalikasan. Ang ating gawain ay gawing katulad nito ang lupa sa ating halamanan. Bakit ito kailangan? Ang hubad at walang protektang lupa ay lantad sa iba't ibang elemento ng kalikasan. Ang malakas na hangin ay tinatangay ang matabang lupa, hinuhugasan ito ng mga ulan sa taglagas, at ang matinding lamig ng taglamig ay bumabaon ng malalim na pumapatay sa kapaki-pakinabang na mikrobyo ng lupa at mga bulate. Ang patong ng pagmamalts ay parang mainit na kumot para sa ating lupa. Pinoprotektahan nito ang lupa mula sa erosyon at pagyeyelo. Pinananatili ang maluwag nitong istruktura
at pinipigilan ang pagbuo ng matigas na balat. At sa tagsibol, sa ilalim ng ganitong kumot, mas matagal na nananatili ang halumigmig ng lupa at mas mabilis itong umiinit. Bilang pagmamalts, maaaring gumamit ng iba't ibang materyales, pinutol na damo, dayami, nalaglag na dahon mula sa malusog na puno, karayom ng pino, pit o hinog na compost. Ilatag lamang ang napiling material sa ibabaw ng mga taniman na may kapal na 50 to 10 sentimetro. Ang simpleng aksyon na ito ay ang pinakamainam na pangangalaga para sa kalusugan at pagiging mataba ng inyong lupa. Isa sa mga pinakamabunga at pinakakaaya-ayang gawain sa paghahalaman, lalo na pagkatapos ng anihan, ay yung kaya mong gawin sa bahay habang nakaupo ng komportable na may kasamang mainit na inumin. Ito ay ang pagpaplano. Ngayon, pagkatapos ng katatapos lang na taniman, sariwang-sariwa pa sa iyong isip ang lahat. Malinaw pa sa iyo kung saan nagkaroon ng sakit ang mga kamatis at kung saan kulang sa sikat ng araw ang mga pipino. Kung saan naman magandang-maganda ang ani ng repolyo at kung saan lumiit ang tubo ng karot. Kaya ngayon mismo, ang perpektong panahon para kumuha ng papel o magbukas ng file sa computer at gumawa ng plano para sa susunod na taniman. Iguhit ang plano ng iyong lupa o bakuran kasama ang lahat ng taniman. Simulan ng ilagay ang mga itatanim, pero hindi kung ano lang ang maisip, kundi sundin ang pangunahing patakaran, ang crop rotation or pagpapalit-palit ng tanim. Hindi pwedeng itanim ang parehong uri ng halaman o ang mga kauri nito sa iisang lugar ng ilang taon ng magkakasunod. Bawat tanim ay may kani-kaniyang sakit, peste at pangangailangan sa nutrisyon. Sa pagpapalit-palit ng tanim, may iwasan natin ang pagdami ng sakit sa lupa at ang labis na pagkaubos ng sustansya nito sa isang uri lang ng tanim. Halimbawa, pagkatapos ng repolyo, magandang magtanim ng pipino. At pagkatapos ng patatas, pwedeng beets. Isulat kung anong mga uri or variety ng halaman ang nagustuhan mo ngayong taon dahil sa ganda ng ani at kung alin naman ang hindi. Pag-isipan din kung anong mga bagong tanim ang nais mong subukan. Ang ganitong plano para sa iyong taniman na ginawa pagkatapos ng anihan ay hindi lang simpleng papel. Ito ang iyong estratehikong mapa na makakatulong upang maiwasan ang maraming pagkakamali at maging mas organisado at mas mabunga ang iyong susunod na panahon ng pagtatanim. At bilang pangwakas na hakbang sa ating paghahanda, narito ang isang gawain na may pinakamalaking benepisyo sa hinaharap. Ito ay ang pagtitipon at pag-iimbak ng sariling mga buto. Kung sa nagdaang tag-init ay sinunod mo ang matalinong payo na markahan ng laso, ang pinakamabunga, pinakamalusog, at pinakamasarap na mga bunga ng kamatis, sili, pipino o kalabasa, ngayon na ang tamang oras para anihin ang kanilang mga buto. Ito ang iyong personal na gintong pondo, ang sarili mong henetikong linya na perpektong angkop sa kondisyon ng iyong lupain. Ang paraan ng pagkuha ng buto ay nag-iiba-iba depende sa uri ng pananim. Kailangan munang ipa-ferment ang buto ng kamatis para maalis ang malahalayang balot nito. Samantala, ang buto ng sili o ng mga halaman tulad ng kalabasa ay sapat na nang kunin lamang mula sa lubusang hinog na bunga. Ang pinakamahalaga, pagkatapos kunin ng buto, ay ang tamang pagpapatuyo. Ikakalat ang mga buto ng manipis sa papel sa isang tuyo, mainit at mahangin na lugar. Ngunit siguraduhin hindi ito direktang tatamaan ng sikat ng araw. Kapag ang mga buto ay lubusan ng tuyo at madaling mabasag, maaari na itong itabi para sa imbakan. Lagyan ng label ang mga paper bag o maliliit na garapon. Isulat ang uri ng halaman, ang variety, at ang taon ng pag-ani.
Kailangan itong itago sa isang tuyo, malamig, at madilim na lugar. Sa pamamagitan ng pagtitipon ng iyong sariling buto, hindi ka lang nakakatipid ng pera, nagiging tunay kang tagapag-ingat ng mga variety ng halaman, inilalaan ang pinakamahusay para sa mas marami at mas sagana pang-anihin sa hinaharap. Ang pinakamahalaga at marahil pinakakagulat-gulat na natuklasan natin ngayon ay napakasimple lang. Ang ating hardin ay hindi natutulog sa taglamig. Nagre-reset ito, kumbaga, at nakasalalay sa atin kung anong potensyal ang ilalagay natin dito. Lahat ng 20 hakbang na ito, mula sa simpleng paglilinis ng mga halaman hanggang sa matalinong pagtatanim bago dumating ang taglamig, ay iisang kadena lang. Isang kadenang nagdadala sa kalusugan ng lupa, at ang malusog na lupa ang pangunahing sikreto ng napakagandang ani. Ang mga gawaing ito sa Setyembre ang nagbubukod sa simpleng hardinero mula sa tunay na master ng ani. Ito ay isang puhunan na nagbubunga ng higit pa sa inaasahan. At alam nyo ba kung ano ang pinakakawili-wili? Ang tunay na pagbabago sa pag-iisip ay nangyayari kapag naiintindihan mo na ang season 2026 ay hindi nagsisimula sa Marso sa pagpapalaki ng punla. Nagsisimula ito ngayon sa Setyembre. Kaya habang ang iyong mga kapitbahay ay nagtatago ng kanilang mga kagamitan sa hardin sa bodega hanggang tagsibol, ikaw, sa katunayan, ay nagtatrabaho na para sa iyong kahangahangang ani sa hinaharap. Tandaan, ang paglilinis, pagpapalusog ng lupa, at tamang pagtatanim sa taglagas, ito ang iyong tiket sa mundo ng tunay na masaganang ani. Ito ay hindi lamang isang gawain, kundi isang kapanapanabik na proseso ng paglikha ng hinaharap na kasaganaan sa sarili mong mga kamay. Salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Kung naging kapaki-pakinabang ito sa iyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel upang hindi mo mapalampas ang mga sikreto sa paghahanda para sa garden season sa Tagsibol. At anong mga mahahalagang gawain ang ginagawa mo sa iyong hardin o gulayan tuwing Setyembre? Marahil ay mayroon kang sarili mong kakaibang life hack. Ibahagi ito sa comments, sabay-sabay nating buuin ang pinakakumpletong listahan ng mga kaalaman sa paghahardin sa taglagas